Dito po sa pagiging host naman natin, may aasahan pa ba tayo dito sa ASEAN na makakabawi tayo sa sektor ng ekonomiya? Kung sasamantalahin ba? Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN eh. Kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. I mean, tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. No? He has invested in uh, let's see, solar power plants. Tapos ngayon tinatanggalan siya ng lisensya just because uh, may mga binunyag siya na katotohanan tungkol doon sa DPWH. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema dun sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Eh, businessman yun eh. So, isipin ng ibang businessman, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganon. So, it's very arbitrary. Kumbaga parang, oh, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin. Maski walang katuturan. So, yun ang nakakaapekto ng confidence ng mga investors. Kaya ngayon, walang gusto mag-invest eh. Di ba? So, ang problema niyan, pag walang mag-invest, walang bagong trabaho ang mangyayari. So, yung employment mo, yung unemployment mo, 5% na nga noong December, di ba? Or last year, 5% na. Lalo pa this year, aakyat pa yan. Baka mag 7% pa yan o 8%. So, yung mga fresh graduates, mag-aagawan yan doon sa konting trabaho. At yung ibang kumpanya na mawala ng kumpiyansa dito, baka umalis pa at mawalan pa ng trabaho yung may trabaho na ngayon, di ba? In fact, nung fourth quarter last year, nag-lay off na yung ibang companies kasi despite the holidays, mababa ang consumer demand. So 2026 is going to be a real litmus test for this administration kasi ngayon natin talaga mararamdaman yung effect sa economy. Okay? Kasi yung consumer demand mo bumagsak na, walang investments, limited ang government spending. So makikita natin yan this year. This year talaga madadama yan. Ngayon, kung wala pa tayong gagawin, lalala pa yan ng 2027. Sige, bilang panghuli na lang siguro ma'am, ano na lang po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan kung ito po yung projection, pwede ba itong malesen yung epekto nito sa atin na ay magsumikap na lang ako, hindi na ako asa sa gobyerno ngayon? Oo, dapat talaga hindi ka aasa sa gobyerno. Kaya lang, kung yung gobyerno mismo hindi nagbibigay ng tamang atmosphere or mood or investment climate, mahirap talagang makipag-compete ngayon, no? Kasi yung consumers na mismo, mababa ang purchasing power. So, yung mga gustong magtayo ng bagong business, medyo mahirapan kasi competitive na yung environment. Tapos yung mga malalaking kumpanya, syempre, they will try to preserve their profits and their net margins. So they will do their best to be very competitive. So mahirap ngayon magtayo ng bagong negosyo. And then yung mga existing companies naman, mahirapan sila mag-expand kasi nga yung market lumiliit kasi nga less yung purchasing power. So ganyan ang condition ngayon ng ekonomiya natin. Tapos yung basic services mo pa, na-curtail pa kasi nga yung kunwari, yung pera ng PhilHealth, hindi ko alam kung naisoli na yung 60 billion. Tapos yung sa PDIC, hindi pa naisosoli yung 107 billion kasi wala pang desisyon ng Supreme Court dyan eh. Ewan ko kung may nagdemanda na sa gobyerno tungkol dyan sa PDIC na divert yung funds.